Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at papuri po sa ating Panginoon. Welcome po sa lahat po ng mga kapatid po natin nandito po sa midweek po natin. At sa mga nakikinig po sa atin sa live ay mapagpalang gabi po sa ating lahat. At palakpakan po muna po natin yung ating Panginoon sa gabing ito. At panibagong word of encouragement yung ating papakinggan sa gabing ito. Kaya muli po ay handa po natin yung ating mga sarili po sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At sa mga nakikinig po ngayon ay i-share po natin yung link po natin para na sa ganon ay makapakinig din po ng salita ng Panginoon yung mga friends po natin sa Facebook. At sa mga pupunta pa lamang ay ingat po tayo at patuloy po na tayo po ay sama-sama po na purihin po yung ating Panginoon sa gabi ito. Kaya na bago po natin po mapakinggan yung mensahe ng ating Panginoon, ay bigyan po muna po natin ng mga awitin papuri ang ating Panginoon sa gabing ito. Tinatawagan po natin yung praise team, tagapagpaawit po natin sa oras pong ito. Ayan. Good evening po muli sa ating lahat. Ayan. Batiin po natin muli ang ating mga kapatid na nasa online at patuloy po nating i-share ang ating link para po mas marami pa po tayong maabot na kapatid na makapakinig po sa atin. At bago po ang lahat, tumayo po muna tayo upang ating patuloy na papurihan ng ating Panginoon. At sa ating panimula po, ating awitin ng Your Grace is Enough. You
napakadakila ng pag-ibig at ng grace ng ating Panginoon sa atin. At gayon din po, kahit na hindi tayo ganun ka-faithful, minsan nag-fail tayo sa ating mga pananampalataya, pero si God, yung pag-ibig niya po sa atin ay walang kapantay. Let's all sing ang Unending Love. There's no silver or gold, and no treasures untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I found all I need in your unending love, in your unending love. My pride, I lay down my desire, that's your worship in spirit and truth. More than all of my dreams,
sa amin bilang iyong pamilya, Lord God. Salamat po sa pagmamahal mo, sa mga pagpapala mo, Lord God. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa mga pagpapalang ito, subalit nandyan ka pong lagi para iparamdam sa amin kung gaano mo po kami kamahal, Lord. At kami po ay lubos na nagpapasalamat. Nawa po sa mga oras na ito, ikaw lamang po, ang pangalan mo lamang po ang aming naitaas at napapurihan. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At ngayon po ay malapit na po ang sineselebrate nilang Hearts Day. Yan. At sa Friday, may mga ka-date po ba kayo mga kapatid? Tanayin niyo nga po yung katabi niya, may ka-date ba kayo? Ayan. Masarap na makapagkaroon tayo ng time with the Lord. And sa gabi po na ito mga kapatid, we will be talking about love pa din. Kasi ito pong buong February, yung topic natin sa ating midweek ay tungkol po sa pagmamahal. Last Wednesday, pinag-usapan natin yung pagmamahal sa ating Panginoon. Naalala niyo po ba yan? Loving God. Paano natin mamahalin? Sabi po sa atin ni Brother Gardy, syempre kailangan unahin natin siya, bigay natin yung mga para sa Panginoon. Isik natin palagi yung ating Panginoon. And this time po mga kapatid, isa po sa mga inuutos din sa atin ni Lord regarding sa pagmamahal. Wala pong iba kundi po tinatawag natin na loving our family. Yan. Mahal niyo po ba yung mga pamilya ninyo mga kapatid? Yan. Amen po. Ay, iba parang si... Undoubted pa iba. Sana mahal natin kasi sa gabi po na to, ito po yung pinakapag-uusapan po natin. Yung pagmamahal po natin sa ating pamilya. Kung meron kayong mga Bible po, yung passage natin ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 5 verses 1 hanggang 2. Then tatalon po tayo ng Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Yan, makikinext na lang po sa ating slides. Yan. Sabi po rito, yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Alam niyo po, kahit po sa ating mga, tawag dito? Yung pag-aaral, sa basic society natin, so social studies, laging sinasabi na ang pamilya daw po, the basic unit of, parang sa buhay, basic unit of society. Ito dito nag-start lahat. Sa pamilya lagi nagsisimula ang lahat. Ngayon, sabi po rito mga kapatid, ang pamilya po ay mahalaga din po ito pagdating po sa ating mga Kristiyano. Okay po? Ang pagkakaroon ng pamilya o yung ating pamilya at lalong higit na yung pagmamahal sa ating pamilya ay merong kahalagahan bilang mananampalataya. Number 1, dahil po ang pamilya ito po ay first institution ng Panginoon. Genesis chapter 2 verse 24, pwede nyo po yung basahin. Nakalagay po doon na ang Diyos po ang gumawa, ang Diyos ang lumikha ng isang pamilya. Kaya ito po ay napakahalaga sa isang Kristiyano. Pangalawa, sabi po rito, ang pamilya po kasi, yan ay reflection ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Okay po? Kasi po, ang family, diyan po nagsisimula kung paano po ba tayo nagmamahal. Paano po ba natin ginagawa ito sa ating pong buhay. Pangatlo, sabi po rito, ang family daw po, bakit siya importante? Kasi ang love in the family, it leads to many social and spiritual difficulties and as well, answers. So, kaya siya mahalaga kasi may mga difficulties, pero hindi ko po nalagay dyan. It also has yung tinatawag natin na sagot sa mga katanungan, sagot sa mga pagmamahala na meron po tayo. Hindi ko po alam kung maaalala nyo po na napag-usapan na rin po natin ang tungkol sa pamilya nung mga last year ata, last year. Pero napakahalaga po ng pamilya kasi sa recent studies, mga nagawang survey and pag-aaral po sa ibang bansa, sa US, almost 80% daw po ng mga, sorry to say, na gumagawa ng mga krimen na nauhuli, they all comes dun sa tinatawag na mga broken family,
lumaking walang tatay, lumaking walang nanay, o kaya naman po, nasira yung pamilya po nila. Most of them. Pero po, meron pa rin naman po mga natira. Pero the thing is, ang pamilya po kasi, napakahalaga niyan sa ating Panginoon at ganon din kay Satan. Kaya nga po, di ba, ang ganda po ng encouragement dito po sa ating iglesia, na lagi ko po itong naririnig kapag kami mga lumalapit po, tapos ine-encourage po sila ng mga elders natin, mga kapatiran natin. Lagi sinasabi sa kanila, ang ating unang ministry, walang iba kundi yung ating pamilya. Okay po? Kaya ngayon, tuturuan po tayo ng Diyos na mahalin po yung pamilya po na meron tayo. Ngayon, meron tayong mga challenges pagdating sa pagmamahal sa ating pamilya. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Number 1, yung tinatawag nating modern distractions. Sa oras po natin ngayon, ang dami na pong distractions. Ano po, sa generation ngayon, papasok na si technology, papasok na yung trabaho, papasok na yung social media, yung mga mobile games, and everything else. Ano po, dumadami na yung mga kinabibisihan ng tao, nawawala ng quality time sa family. May time, pero walang quality time. Magkaiba po yun, ano? Meron kang oras, pero hindi naman quality. So, nababawasan ngayon yung quality time sa loob ng pamilya. Pangalawa, yung broken relationships nga po, nagkakaroon ng lack of communication and then unforgiveness o hindi nagkakaroon ng kapatawaran sa loob ng pamilya. Broken relationships and then yung lack of communication. Ito po, napakahalaga nito. Hindi ko po alam kung kayo pong mag-asawa o sa loob ng pamilya, magnatay, magnanay, ano po, meron pa rin tayong mga nililihim sa bawat isa. Ano? So sana po, i-fix natin kasi yung lack of communication o yung mga hindi natin nasasabi, yan pa po minsan yung nagiging dahilan bakit po tayo laging nagkakaroon ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo sa loob ng pamilya. Pangatlo, challenges, yung tinatawag natin na magkaroon ng Christ-likeness sa loob ng tahanan. Minsan po kasi, mabait tayo sa church, pero sa loob ng bahay, ano na, hindi na mabait. Ano? So, challenging. Kasi lalo na po pagka nasa pamilya po tayo na, or nasa tahanan po tayo na ikaw pa lang yung Kristiyano o wala pang nakakaalam na Kristiyano. So, ito yung mga challenges na po pwede nating maharap bilang isang mananampalataya. Ngayon, the Bible will answer ito pong question po na to. How can we love or how to love our family? Paano nga ba natin mamahalin yung pamilya natin? Biblically, based po sa salita ng ating Panginoon. Tatlong bagay po ito. Number 1, sabi dyan, mga kapatid, yung pagmamahal natin, we should love our family by following Christ's example, or we need to follow Christ's example. Ano po ba yung example ng Panginoon? Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, sabi po ay ganito, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Tingnan niyo po ito mga kapatid, napakaganda ng encouragement again ni Apostle Paul. Ano po, regarding dito po sa pagmamahal tungkol sa pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya, una niyang phrase, sabi niya, follow God's example. Gayahin daw po natin ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. We need to make God our example. We need to make God the model of our lives. Kailangan si Lord ang model ng ating buhay. Kasi growing up, hindi ko alam kung naranasan po ito ng mga kapatid po natin. Growing up kasi mga kapatid, tayo ay merong mga nilulook up na mga tao. Tama po. Ay, gusto ko paglaki ko maging katulad ako ni Tito ganyan, ni Tita ganito. Gusto ko pag lumaki ako, ganun din ako sa kanya. Naalala ko po tuloy si Natnat. Wala si Natnat ngayon. Nung mga unang mga nakikita niya ako, sabi niya, paglaki daw niya, gusto niya maging pastor. Tapos nung tinanong ko siya nung nakaraan, gusto na daw niya maging bumbero, sundalo. Nabago na. Nakita niya siguro, ay, si Brother Dave. Nadiskurahin na po. Pero the thing is, lahat tayo ganun eh. Lumalaki tayo ng merong sinusundan. Ngayon, ang pinakadapat pala nating sinusundan sa loob ng pamilya, walang iba kundi yung ating Panginoon. And looking, sabi dito ni Paul, tinan niyo po even sa panahon nila, mga ilang AD lang po ito, siguro 10 to 20 AD, nasulat po itong verse po na ito, itong book na ito. Sabi niya, as dearly loved children. Alam na ni Pablo na ang mga bata, they are natural imitators. Tama po? Di ba yung mga bata nga, natutuwa tayo kapag ginagaya nila tayo. Kaso nga lang, minsan, ang tinatawanan natin pag ginagaya nila tayo sa mali. Natutuwa tayo, kunyari yung bata, nagmura. Ay, ang cute-cute naman magmura ng bata. Isa pa nga.
Ano? O kaya naman gumawa ng hindi maganda para mga kapatid, dapat hindi. Ano? Kapag gumagawa sila ng mali, dapat, kasi ang paningin nila, kung anong ginagawa ng matanda, yun ang tama, gagayahin. Kaya sabi rin ni Pablo, bilang mga anak, bilang mga bata, kailangan ang susundan natin walang iba kundi ang yapak ng ating Panginoong Jesus. Ang ating pong Panginoon. We are children of God, kaya kailangan mga kapatid, mag-i-follow natin yung example ng Panginoon. From Matthew, Mark, Luke, and John, nandito na po yung buhay ng Panginoong Diyos na makikita natin on how can we be like Jesus Christ. And sabi dyan, si Jesus daw po, He gave Himself up and siya po ay naging isang fragrant offering. Ibig sabihin po, siya po ay naging pleasing sacrifice at offering para po sa ating lahat. Ngayon, tayo rin po, kaya rin po natin itong gawin. Kaya rin natin magkaroon ng pleasing na sacrifice, mabangong samyo sa harapan ng Panginoon if we are going to love our brothers and sisters sa ating pong Panginoon. Ano po? Kasi example na lang po dito. Di ba po pagka nagpapabango po tayo, naamoy po kayo pag naglalakad po kayo? Di ba? Babatiin kayo, yung bango mo naman. Di ba? Pagka nagpabango tayo, same thing, imagine niyo, ganun din po ang isang Kristiyano pag nagmamahal siya. Hindi mo na kailangan sabihin, uy, nagpabango ako, amuyin mo ako. Hindi. Parang yung fragrance natin, kapag ikaw nagmamahal, maaamoy yun sa'yo at makikita nila yun sa'yo. Mararamdaman nila yun sa'yo. Kaya po pwede niyo po bang tignan yung paligid natin? Yung mga kapatid po ba natin sa tingin niyo, nagmamahal sila ngayon? Sabi kasi nila, pag hindi daw yan nagmamahal, ay nalulumbay ang kanilang mga mga damdamin, mga puso. Ano? Pero sa tingin ko naman po, sa nakikita ko po ngayon, in love naman po tayong lahat. Amen po? O, mga kapatid, hindi po tayo laging opposite. Hindi po sa asawa ninyo. Hindi. In love din tayo sa Panginoon. Ano po? Nandun yung love natin sa ating Diyos. Sabi rito mga kapatid, isa pong paalala sa atin. Kasi sabi dyan, gagayahin daw natin yung pagmamahal ni Lord. Ano bang klase yung love ni Lord? Number one, ang pagmamahal ng Diyos, siya po ay unconditional, mga kapatid. Love should not be based on performance but on grace. Handaan po natin ito, ha. Even sa mga bata, ano po, pag po tayo magpapalaki, kayo po pala, ay ako, sige po, sama ko na po yung sarili ko. Kasi soon pa po, pero hindi pa ngayon. Yung love po natin, hindi po siya dapat magbe-base sa ginagawa lang nila. Mamahalin natin yung pamilya natin, whether your husband, your wife, or yung mga anak po na nasa paligid po natin. Not because of what they do or what they did, but dun sa grace ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Minsan kasi natetempt tayo na, uy, mamahalin kita kasi ang galing mong maglinis, mamahalin kita kasi ang sarap mong magluto, mamahalin kita kasi ganito, kasi ganyan. Ano po, sa loob ng pamilya, mamahalin mo kahit hindi masarap yung luto, pero hindi mo sasabihin na, ay, ang sarap ng luto mo kahit hindi. Kailangan maging honest po tayo. Ano po? Nakukuha po natin ito. So, unconditional love, not based on their performance, but on grace. Naunawaan po natin, this is the love na kailangan natin gayahin. Pangalawa, yung love na dapat natin gayahin ay sacrificial. Be selfless. We need to put others first kaysa sa sarili po natin. Remember what Brother Gardy told us nung siguro last January, na this year should be less of us and more on Jesus, more of Jesus. Kailangan masigit kay Lord. Kailangan masigit sa ibang tao. Tayo na yung pinakalas pagdating sa bagay po na ito. We need to be sacrificial pagdating sa pagmamahal natin. Pangatlo, ang pagmamahal natin sa loob ng pamilya, it should be enduring. We need to remain steadfast in the family during challenges. Kasi mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, ang unang sinisira ni Satanas ang pamilya. Pero ang una ring binubuo ng Panginoon yung pamilya. Kaya ngayon, kanino ka magpapanguna? Doon sa naninira o doon sa bumubuo ng pamilya. Kaya pansinin niyo po, alam niyo, tuwan-tuwa si Satan kapag may mga pamilyang nasisira. May pamilyang hindi nabubuo kasi nababasag niya. Naapektuhan yung tatay, naapektuhan yung nanay, naapektuhan yung mga anak. Kaya mga kapatid sa atin po, kapag po tayo nandun na sa pagkakataong meron tayong sariling pamilya, we need to endure. Kailangan panghawakan. We need to be steadfast. Ano po, tapikin nyo nga po yung katabi nyo or sarili po ninyo. Be steadfast, mga kapatid. Ano? Panghawakan po natin yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ito yung pagmamahal ng Diyos. It is unconditional. Yung love ng Diyos ay sacrificial. And yung love ng Diyos, it is enduring. Kaya mga kapatid, the challenge for us is we need to love our families like Jesus did. Siya po ay naglingkod.
siya po ay nagpapatawad at nagpapakita ng kabaitan kahit na mahirap. Ang katotohanan, isa po sa pinakamahirap mahalin, yung pamilya. Pero isa rin po sila sa pinakamadaling mahalin. Parang ang gulo, no? Ang dali nilang mahalin, pero sila rin yung pinakamahirap mahalin. Kaya mga kapatid, even if it's difficult, we need to love our families. Hindi man natin nagugustuhan yung sinasabi, ugali, o ano man pong ayaw natin sa kanila, but we need to love them. Kasi naniniwala po ako, may purpose si Lord kung bakit dyan ka sa family na yan nilagay. Kung bakit siya yung tatay mo, bakit siya yung nanay mo, bakit siya yung kamukha mo. Bakit hindi yung isa yung kamukha mo? May purpose si Lord, mga kapatid. Kaya po, sana po, mahalin natin yung pamilya natin because our family is a gift of God sa bawat isa po sa atin. Kaya mahalin natin sila. Asawang lalaki, asawang babae, anak, ano po, bunso, gitna, o panganay, o ilan man po yung anak po ninyo, ano, sana mahalin po natin sila. Ipakita natin na sila po ay regalo talaga sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi po rito, we need to honor our parents para po mahalin natin yung pamilya. Sana sa mga anak po na naririto ay matutunan po natin ito. Sabi po sa verses 1 and 2, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Tayo daw po pala, mga anak, mga nakikinig po kahit po sa online natin, we have the responsibility to obey our parents. Okay? Una, dalawang reason kasi ito. Una, ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya ka susunod sa magulang mo kasi ginagawa mo yan para kay Lord. Pangalawa, susunod tayo sa magulang dahil po yan po ay tama. Kasi sabi ni Pablo, obey your parents in the Lord, for this is right. Kasi kasama po yan sa 10 Commandments, yung honor your father and mother. Okay? And ito pong disobedience, it should be punished. Kaya nga po si Lord, nung nag-disobey yung kanyang dalawang nilikhang anak, si Adan tsaka si Eva, meron pong punishment sa kanilang ginawang kasalanan. Alam niyo po, nakakatakot na po sa mundong ginagalawan natin ngayon, mga kapatid. Ano? Kasi biblical po ang prophecy ng Bible. Kapag daw po ang mga bata ay nasusunod na kaysa sa mga magulang, malapit na po dumating si Lord. Napapansin niyo po ba na mas nasusunod na yung mga anak ngayon kaysa sa mga magulang? Napapansin niyo po ba yan, mga kapatid? Napapansin? Tingnan niyo po. Di ba, dati, ito po, yung mga kwento po natin dati, di ba? Pag tayo sa school, napagalitan, talagang papagalitan ka, papaluin ka. O kaya yung kamay mo, pahampasin, face the wall ka talaga. O kaya lalabas ka ng classroom. Ngayon po, pwede pa po bang gawin to? Di na. Ikaw na yung may kasalanan. Sa mga magulang din po, di ba? Nararanasan natin na pag ginusto ng anak, masusunod na ngayon. Ano? Alam niyo po, isa po sa dapat po nating ma-realize na hindi po masama na magkaroon tayo ng maayos na pamilya na laging nasusunod yung anak. Kailangan, nilagay ka dyan ng Panginoon bilang magulang para, sabi nga po rito, tandaan po natin ang mga bata, ang kanilang responsibility ay sumunod. Ang mga magulang, responsibility nila na turuang sumunod yung kanilang mga anak. Kaya po hindi natin po pwedeng sabihin na, ay, Brother Dave, ayaw talaga sumunod yan eh. Mga kapatid, nilagay ka po ng Diyos dyan sa pamilya bilang tatay or nanay para po maging maturuan sila na matutong sumunod. Kasi kung sa inyo pa lang po hindi na sila sumusunod, papaano nila susundin yung Panginoon po natin? Nakukuha po natin? Kasi kung sa atin pa lang po mga magulang, nahirapan na sumunod yung mga anak, papaano sila susunod dun sa Most High? Ano po, natatawag sa kanila at mag-uutos ng mga bagay para po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, the challenge for us ay mga anak na nandito at sa mga magulang, kailangan sundin natin yung ating pong Panginoon. We need to honor them. We need to obey yung ating Diyos na naglikha po sa atin. And ito pong utos ng Panginoon ay meron siyang pangako. Ano yung pangako na ito? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Tingnan niyo po mga kapatid, ang isa pala sa mga reward, ito po, until sa panahon po natin ngayon, ang mga bata, ang mga anak pala na marunong sumunod sa magulang nila, humahaba ang kanilang buhay. Ibig sabihin yung mga silver gray natin, sila po ay
masunurin sa mga magulang. And gusto po ba nating maging gray hair din tayo, mga kapatid? Ano? So, ano po? Mas sunod po tayo sa magulang natin para po maisama ko na po kayo sa group chat ng Silver Gray. Umabot po tayo sa pagiging senior po natin. Pero kidding aside, mga kapatid, that is the reward of the Lord. Kapag ang isang bata, ang isang anak ng Diyos, isang anak sa isang pamilya, marunong siyang sumunod, ito po yung reward ng Diyos, long life, na ipagkakaloob po sa atin to enjoy yung buhay natin dito sa mundo. Kaya mga kapatid, sana po mas sumunod tayo sa ating po mga magulang. We need to respect them. We need to honor them. Ano po? Paano pagka Brother Dave, meron na silang pinapagawang masama? Siyempre po, matik meron tayong limitation. Ano? Obey them, pero na hindi nako-compromise yung pananampalataya natin. Nakukuha po. Kasi hindi po pwedeng susunod ka. Halimbawa, huwag ka na mag-church, huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka na mag-pray. Magkakaroon po tayo ng ng problema. Kaya we need to set boundaries while obeying them pa rin. Nakukuha po natin, mga kapatid. Kaya sana po sa atin ay mas makita natin na mag-grow po tayo sa ating pong pananampalataya by obeying the Lord sa buhay po natin, honoring our parents. And sabi nga po rito, yung application na po pwede natin gawin, we need to listen, express gratitude, and avoid damaging relationship. Mga anak na nandito, matuto po tayong makinig. Alam niyo po, isa po sa mga problema sa mga anak po ngayon, ako rin po, kasama po ako dito, yung tinatawag po nating pakikinig. Ayan. Alam po ng bawat mga anak po yan na nandito at nakikinig. At mga naging anak na rin po na minsan nahirapan tayong makinig. Minsan nga po late na natin nare-realize na, sabi nga ng tatay ko, sinabi na nga to ng nanay ko nung nakaraang taon, nung ganitong taon. So we need to listen. Ano po matutunan nating makinig sa loob pa lang ng pamilya. Kasi doon po natin siya ma-apply sa buhay po natin. Then express our gratitude. Sana lagi nating express yung pagpapasalamat natin sa parents natin, sa family na meron po tayo. Yes, they are not perfect. They have flaws, they have lapses. Nagkakaroon sila ng mga hindi magagandang nasasabi dahil syempre pagod. Kaya naman may mga dinadaranas din silang mga problema. Pero we need to be thankful. Sana pinagpapasalamat din po natin yung family natin. Ano po? Hindi sila perfect but they are perfect fit para sa atin. May purpose si Lord, bakit ikaw yun nandyan? Kaya express our gratitude and avoid damaging relationships. Kaya nga maging open tayo for communication. Ano po? Sana mag-usap po yung nanay at tatay, mag-usap yung mag-asawa kasi napakahalaga po nito sa loob ng tahanan. Bubuo tayo ng isang pamilya na pleasing sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana po ay magawa po natin ito sa ating mga pamilya. Mahalin natin sila by honoring our parents or obeying our parents. Third and lastly, sabi po dyan, mga kapatid, I lead them in faith. Para po mahalin natin yung pamilya natin, kailangan dinadala natin sila papalapit sa Diyos ng meron pong pananampalataya. Ano pong sabi po sa verse 4? Sabi po rito, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and the instruction of the Lord. Blessed be the reading of God's words. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Sa mga tatay, pero ito po ay utos na rin po pagdating sa mga magulang. Kasi po, nung time po na naisulat po ito, meron pa pong masculine figure pagdating sa loob ng pamilya. Pero this is a command din po pagdating sa ating mga parents. Sabi po dyan, do not provoke your children or exasperate your children. Ano po bang ibig sabihin po nito? Yung exasperate your children ay yung dadalin mo sila para maging rebelde. Minsan yung too much na pagpapagalit, too much na hindi natin na-justify bakit natin ginagawa yung isa pong bagay, hindi natin napapaliwanag kung bakit nangyayari to, bakit siya napagalitan, bakit siya napalo, bakit siya ganito, bakit ganyan. Kapag ganun ang nangyayari, yung mga anak, they will mabibuild up ito na magkakaroon na ng rebellion sa loob ng family, and ayaw po natin ito. Ayaw natin sa loob ng pamilya yung anak natin na eventually lalayo yung loob po sa atin. Kailangan mapalapit natin yung loob natin sa kanila and mapalapit natin yung loob nila sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga Kristiyanong mga magulang na nandito po, this is a big challenge. Kaya nga po, sa mga magulang, hindi po madaling maging magulang. Lalo na po sa mga tatay. Bakit po? Saan po yung mga tatay natin? Mga tatay. Dito pala sa side na to. Mga tatay na yan. Brother Oni, Brother John, Reynold, Brother Roland, ano po? Meron po buong tatay dito? Wala na. Si Brother John, Brother Gardy, Brother Gardy Dawson. Ano po?
pag po tayo ay naging tatay sa loob ng pamilya, hindi lang po tayo magiging haligi ng tahanan. Ang tatay po, yan po ay magiging spiritual leader ng tahanan. Kaya hindi po pwedeng wala tayong alam sa Bible, hindi po pwedeng hindi natin alam yung teaching ng Bible. Kasi papaano natin ititrain yung ating mga anak kung hindi natin alam yung salita ng Diyos. Ang mga tatay, hindi lang po yan father figure. Ang mga tatay, again, spiritual leader sa loob ng tahanan. Kaya nga, pag ang tatay hindi pa nadadala, tingnan niyo po ito, madalas, yun pa yung huling nadadala sa church, mga tatay. Pero pag sila naman yung nadala, magiging maayos po yung takbo, lalo na pag napapalapit siya sa Panginoon. Kaya I encourage everyone na nandito po, kapag tayo, lalo na po yung mga wala pa pong asawa, o yung mga wala pa rin pong pamilya, kapag tayo po ay nag-asawa, make sure that you are ready to be a spiritual leader of the family. Naunawaan po natin, mga kalalakihan, yan, yung mga youth natin, mga youth na lalaki, wag na wag kayong mag-aasawa hanggat hindi pa rin kayo ready na mag-lead spiritually sa loob ng tahanan. Kasi po, iba po ang bigat ng isang pamilya. Responsible ka na sa asawang babae, responsible ka na rin sa magiging anak na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po maging ready tayo. Hindi po biro yan. Responsibility yan. Ngayon, kapag napalayo sila because of you, kapatid, accountable tayo dun sa mangyayari sa ating pamilya. Kaya mabigat po, mga kapatid, yung ating pong responsibility pagdating sa ating mga anak, sa mga parents. And we need to guide them with patience and love. Kailangan mas mahaba yung pasensya ng mga magulang at yung pagmamahal nila, stretchable din. And naniniwala naman po ko yung mga magulang po na nandito, talagang mapagpasensya po kayo. Amen po? Amen po. Pero sabi nga po nila, minsan pinagsasama talaga ni Lord na minsan yung lalaki yung mapagpasensya. Kaya naman minsan yung babae. Pero hindi po pwedeng parehas silang walang mahabang pasensya. Minsan may sumasalo talaga nito. Yung pagmamahal din. Kailangan po yan mga kapatid sa loob ng pamilya. Kaya sa bawat isa po sa atin, we need to guide yung children, yung mga anak po ninyo, ng merong pagmamahal at pagpapasensya. At saka tandaan din po natin, magkasama po ang encouragement and rebuke, yung pong training and teaching. Mga kapatid, sa loob po ng pamilya, hindi po bawal mag-rebuke. Lalo na po pagka hindi na po maganda yung nangyari. Tandaan po natin, ang love po ay hindi po toleration. Okay, ilang beses ko na po itong laging sinasabi sa bawat isa. Hindi po pwedeng sabihin natin, okay lang yan na gawin mo kasi mahal naman kita. No. Dapat po may kasamang rebuke, may kasamang correction sa loob ng family. Napapagalitan, na nagkakaroon ng disiplina. Kasi po, yung sabi daw po dito, sa translation daw po sa Greek, kung babalikan po natin yung verse natin kanina, yung word na bring them up in training and instruction, yung training po dyan, hindi lang ngayon yung parang mag-exercise kayo o mag-gym kayo or hindi. Ang training daw po na binabanggit po dito, kasama yung chastisement or yung tinatawag na disciplinary sa loob ng bahay. Merong discipline. Napagalitan na po ba kayo mga kapatid sa loob ng bahay? Sino po yung mga napalo na sa loob ng bahay dito? Napalo po ba kayo? Meron pong hindi nakaranas ng palo o ng pagalit sa bahay? Meron po? Sana all. Parang mahirap pa tayo, pero sana lahat tayo nakaranas. Kasi mga kapatid, kung hindi natin ito nararanasan, wala yung training. Kung wala pong discipline, wala po tayong learnings, hindi po tayo matututo. Hindi po tayo magiging kung sino po tayo ngayon, kung hindi po dahil sa mga naranasan natin dati. Kaya mga kapatid, sa atin po, encouragement and rebuke magkasama yan, kasama po ng training. And we need to be spiritually, na maging example tayo sa loob ng tahanan, both father and mother. Kailangan, po tayo, magandang example po tayo sa loob ng tahanan. Tayo po ba ngayon, sa tingin po ninyo, meron ba tayong good example sa loob ng bahay? Kapag ba galing ka sa church na mabait ka, pag uwi mo ba sa bahay, example ka pa din? O parang hindi ka nag-church. Mga kapatid, challenge po ito sa atin, Kasi kailangan maganda po yung example po natin pagdating sa bagay po na ito. And we need to teach God's word sa loob ng tahanan. Sabi po kasi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
Tingnan niyo po, sabi ng Bible, kailangan pala sa loob ng pamilya, itinatanim talaga natin sa mga anak natin ang salita ng Diyos. Sa hapagkainan po ba, ano pong mga kwentuhan na po natin? Kapag po ba nasa lunch kayo, nasa dinner, alam mo ba yung bagong post ngayon sa Facebook? Ano? Paggising niyo ba, ano pong pinag-uusapan ninyo bilang pamilya? Mga kapatid, tinan niyo po yung encouragement dito ng ating Panginoon, na sabi po dyan, we need to impress them on your children. Bakit po? Sabi po dito, hindi po pala bakit, papaano? Pag-usapan kapag kayo nakaupo, ito po daw ay gawin sa pag naglalakad kayo, kapag matutulog, gigising, gagawin. Tayo po ba, ano pong ginagawa natin? Ano pong pinag-uusapan po natin? Sana po, natuturo natin sa ating mga anak yung salita ng Diyos. Mga kapatid, this is our responsibility pagdating po sa loob ng tahanan. Kailangan spiritually guided ang bawat isa. We need to prioritize yung ating spiritual life pagdating sa loob ng tahanan. Make sure na, paano ba natin to sisimulan? Simulan natin through simple prayers. Ayain natin, kung kayo pa lang po yung Christian sa family, ayain niyo po sila. Bago tayo matulog, let's have a short prayer. Pag gumising tayo, bago kayo pumasok sa school, pumasok sa trabaho, mag-pray lang tayo saglit. Kapag nasanay na, have your devotion. Pag nasanay na, unti-unti na nating i-build up yung bawat isa na lagi na natin pinag-uusapan sa loob ng tahanan, yung mga bagay na tungkol sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mabigat pong magsimula ng pamilya. Mabigat po na mahalin ang pamilya. Kasi napakalaking responsibility po natin ito. Kaya po tayo po, sana po, meron pa tayong pagkakataon po ngayon, ibigay na po natin yung pagmamahal po natin sa kanila. Sa pamagitan po ng pagtuturo sa kanila ng salita ng ating Panginoon. It's never too late mga kapatid. Kung hindi pa natin to nagawa before, baka ito na po yung pagkakataon that this is a wake-up call for every family dito po sa ating iglesia. Sana po yung bawat pamilya po natin, alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, ang sarap po sa pakiramdam na gigising kayo sa umaga, sabay-sabay kayong pupunta sa church. Ang sarap po na makita, actually may mga narinig po ako na nai-inspire sila, natutuwa sila kapag nakikita nila yung kanilang pamilya, yung husband nila, yung wife nila, nagmi-ministry sa Panginoon. Ano po? Mga kapatid, ang sarap po na yung pamilya po natin, magkakasama po tayo sa loob ng church. Kaya the first ministry, the first thing that we need to do bilang mga lingkod ng Diyos, mahalin natin yung pamilya na meron po tayo. Huwag natin silang sukuan. Baka sabihin natin, Brother Dave, hindi pa rin sila nagbabago. Ganun pa rin si Papa, ganun pa rin si Mama, ganun pa rin yung anak ko. Hanggang ngayon, ganito pa rin po. Hindi ko po alam kung napanood niya na po yung The Forge, pero ang ganda po ng prayer ng magulang niya po doon para sa kanyang anak. Humihingi siya ng tulong sa mga kapatiran para ipag-pray yung anak nila. Anak niya, alam niyo po eventually, yung anak niya po yung lumapit, sabi sa kanya, I need Jesus. Kaya po wag nating sukuan yung mga sa panalangin, yung mga anak, asawa, o ilan mo pong family members po natin. Kasi naniniwala po ako, naririnig ng Diyos yung panalangin po natin. Especially kapag nagiging tapat tayo sa ating pong Panginoon. Nanatili tayo naglilingkod at nagpapatuloy sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya sana po, let's strengthen the family relationships na meron po tayo nandito. Praying together, reading the Bible, modeling godly character, basic na po yan eh. Ano po? Actually, yung mga binanggit ko po ngayon, mga kapatid, alam na po natin ito eh. Kaya nga po yung tema natin for this year, stronger. Alam na natin pero sana i-improve pa natin. Kung minahal na natin yung pamilya natin dati, mas mahalin pa natin lalo ngayon. Ano po? Kung dati sumusunod na tayo, mas sumunod tayo ngayon. Kung dati mga magulang ay nagdidisiplina, magdisiplina tayo lalo ngayon, mga kapatid. Let's see to it na yung family natin papalapit sa Panginoon at hindi papalayo sa Panginoon. And sabi pa po rito, as faithful followers of Jesus, we should start loving our own families. And let's ask God to fill our home with this love that it becomes a testimony of His grace. Sana po, ma-inspire po yung mga kapatiran natin, ma-encourage po sila. Ang ganda pala ng pamilya nito. Yung kanilang pamilya, isang buhay na patotoo sa kadakilaan ng Diyos. Sana po magkaroon ng magandang testimony yung family na meron po tayo.
kung ngayon nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, siguro 10 years. Marami na pong mangyayari sa family natin na nagsimula sa simpleng pagmamahal, nagsimula sa simpleng pagsunod, nagsimula sa simpleng mga bagay na ngayon nagiging mga tapat na lingkod na yung buong pamilya natin. And for generations to come, pagdating po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabi po na to, I hope matutunan nating mahalin yung mga tao sa paligid natin, especially your family. Mahirap silang mahalin? Yes. Madali silang mahalin? Yes din. Kaya po mahirap sa pamilya, pero po yan po ay kaloob ng Diyos. At sama-sama po nating ipanalangin yung bawat isa na mas mag-improve, mas maging stronger pa yung pagmamahal natin sa loob ng tahanan. Let us all pray mga kapatid. Ama naming Diyos, sa dakilat labang makapangyarihan sa lahat. Lord, sa oras po na ito, I pray for everyone na who's struggling, Panginoon, na magmahal ng kanilang mga pamilya. Panginoong Diyos, lead Panginoon, i-lead niyo po sana kami. Papalapit po sa inyo at hindi po sana kami lumayo sa inyo pong presensya. Lord God, patawarin niyo po kami bilang mga anak na minsan hindi kami marunong sumunod, rumespeto, mag-honor sa aming mga parents. At bilang mga magulang, Panginoong Diyos, minsan hindi namin nagagawa yung proper training, discipline, proper teaching ng inyong mga salita sa mga anak po na meron ng bawat isa po sa amin. Panginoon, lead us, Panginoon. Alam po namin na hindi namin ito magagawa nang wala po kayo sa buhay namin. Kaya Lord God, sana po mas mag-grow ang aming family. Lead us, Panginoon, with your Holy Spirit. And maghari, Panginoon, sa aming mga tahanan, ang pag-ibig, ang kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Kaya Lord, maraming salamat po. And I ask you, Panginoon, na i-bless niyo po sana ang lahat ng pamilya na nandito po, Panginoon, sa 20th Church, Lord God. Alam po namin na hindi mo sila pababayaan. You will continually give their needs, Panginoon, sa araw-araw na daraan. At ganun din, Lord God, makikita namin soon, hindi man po siguro ngayong buwan na ito, sa mga susunod man po, ay yung pamilya ng bawat isa ay madadala namin sa inyong harapan para po mahalin, tanggapin ka sa kanila pong buhay. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Praise God po at papuri po sa Panginoon. Sana po ay mahalin po natin ang ating pamilya. Ano po? At para po sa ating mga simpleng balita, ayan. So una po sa balita po natin ay ang ating Sunday worship. Sana po muli po ay magkita-kita po tayo, magsama-sama po tayo. This coming Sunday, 9 a.m. po yan, and sa hapon po ay 5:30 po hanggang alas 7 po ng gabi. And sunod po ang ating midweek service, tuloy-tuloy po yan every Wednesday. And invite pa po tayo, malapit na po tayong mapuno. Ayan, konting-konti na lang po at maibabalik po natin yung dating attendance po natin. Kaya sana po magkita-kita po ulit po tayo sa susunod na Wednesday. And yung ating nightlight, every Friday at 7 p.m., tuloy-tuloy po yan live on Facebook. Ayan po yung ating Bible study. Sana supportahan po natin po. Next po, ang ating cell groups, Istapinak and West Bahak. So, naibalik na po natin ulit po yung ating mga cell group. Kung nais po natin maka-join po dyan, kung saan lugar po tayo, ay pwede nyo po kami message po para maka-join po tayo sa mga cell groups po natin. Yan, ang ating mga weekly Bible study, kung nais rin po magpa-Bible study cell group, ay message lang po kami ni Brother Dave para may i-handle po natin yung ating mga Bible study po at cell group po natin. Yan, ang ating prayer breakfast every last Saturday of the month. So muli po, magkakaroon po tayo po niyan ngayon pong month of February. At i-announce po natin kung saan po natin gaganapin po yan. And pwede po tayong sa labas po, pero depende po sa panahon po natin kung saan po tayo makakapag-prayer breakfast po. Yan. Next po. Yan. Sa mga kabataan po natin, ay every Saturday po yung kanilang Christian Youth Fellowship, 4 p.m. Kaya sana po maka-attend po tayo sa mga youth po natin na nakikinig po ngayon, ay makapag-invite po tayo. And malapit na rin po yung kanilang anniversary. Yan. Yan po ay sa February 22, Saturday po yan. 3 p.m. with the team Biscus Resist the Flow of the Word. So sana po ay maka-join po tayo. Suportahan po natin yung gawain ng ating kabataan po. Yan. Next po. Yan. Ang ating Yame Fellowship. Yan. So, suportahan po natin sa mga young adult po natin. Ay pwede po tayo maka-join po dyan. And sa Dorcas Fellowship, every third Saturday, nalilito ako. Every third Saturday of the month. And meron po silang gawain this coming Saturday na po yan. Ang theme po nila is The Real Deal is a Marriage Still Worth It.
Kaya sana po ay maka-attend po tayo, especially po yung mga couples po natin. And ayan po ay sa February 15, 5 p.m. dito po natin gaganapin sa church po natin. Kaya sana suportahan po natin po yan. Next po, meron pa po tayo mga balita. Ang ating Builders Fellowship every third Saturday of the month. So meron po tayo, Brother Dave, this coming Saturday. Ayan, kasabay na rin po yun pala ng ating kababaihan. So by couples po kasi po yun. Kaya join na po sila. Ayan, next po natin, meron pa po ba? Ayan, so kung wala na po ay tayong lahat po ay magsitayo. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. At muli, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan, patungkol, Panginoon, sa aming pagmamahal, sa aming pamilya, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat pamilya na binigay niyo po sa amin. At ang aming dalangin, Lord, na manguna yung pagmamahalan, pagkakaisa, pag-uunawan sa bawat isa po sa amin, Lord God. Kaya, Panginoon, ang aming dalangin, gabayin niyo po yung bawat isa po sa amin, sa paglilid po ng bawat pamilya, ng bawat isa. Kayo po yung manguna po sa amin, Lord God. Manguna ang pagmamahal. And by the guidance of the Holy Spirit, Lord God, ay patuloy na malid po namin ang bawat pamilya nang naayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. And ang aming dinalangin, Panginoon, sa bawat isa na kung saan na mayroong mga panalangin pangkalusugan para po sa kagalingan. Patuloy po namin maranasan, Lord God, yung healing na gumumula po sa inyo, Panginoon. And dalangin din namin, Lord God, para po sa mga problema, pagsubok ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Lord God, na ma-overcome lahat ng pagsubok na meron po kami. At bigyan niyo po kami, Lord, ng katatagan para mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan po namin, Lord God. And Lord, sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, ingatan niyo po kami, makarating po kami ng ligtas sa aming mga tahanan. Salamat, Panginoon. At ano man po yung mga mensahe na aming napakinggan, ay madala po namin. Maging pagpapala po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nakakasalamuha. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. And sige po, Brother Dave. Yan, para po sa ating short sharing, mga kapatid. Maiksi lang po ito, pero ay, nalaglag. Hindi po ako galit.